Samantala, hindi na raw nagulat pa si Senator Laila De Lima sa pagtestigo ni JB Sebastian laban sa kanya. Nakatanggap daw kasi siya ng impormasyong puinersa di mano si Sebastian para siya'y magsinungaling at idiin siya. Iginit din ng senadora na walang basihan ang lookout bulletin order na inilabas laban sa kanya at sa iba pang nadadawit sa illegal drug trade sa Bilibid. May report si Jam Sisante. Habang tumitestigo laban sa kanya sa kamera ang Bilibid inmate at hinihinalang drug lord na si JB Sebastian, nasa misa naman ng CBCP si Senador Laila De Lima para sa paggunita sa World Day Against Death Penalty. Naging emosyonal pa si De Lima. Lately kasi talagang basta na lang naluluha po ako. Dati nakokontrol ko pa, marunong ako mag-control dahil ano naman po ako, matapang naman po akong babae. Pero sa tindi na ho kasi na mga nangyayari at sa mga ginagawa sa akin, mukhang hindi ko na ho nakakayanan emotionally. Although I still try to always fight my emotions. Pero yung pag-iiyak ko po, halo-halo na pong emosyon yon. Muling giit ni De Lima, hindi siya tumanggap ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid. Hindi na rin siya nagulat na tumestigo laban sa kanya si Sebastian dahil ilang linggo ang nakakaraan, nakatanggap na siya ng impormasyon na pinapressure umano si Sebastian na magsinungaling para idiin siya. Now that he has finally appeared there at nagsumama na rin siya sa mga kasinungalingan na yan, ibig sabihin hindi na niya kaya yung pressure. Dahil yung source ko rin po says na talaga naman na yung target nung alleged riot na yon dun sa Bilibid 19 ay siya. Napapatayin daw talaga siya. Hindi rin daw totoong dumaan ng 2 milyong piso sa dati niyang security aide na si Jonel Sanchez. Itanungin nila si Jonel kung totoo yon. Now, si Jonel, syempre isa rin po yon na na-pressure na rin mag-testify. So, hindi ako magtataka kung halimbawa i-recall nila si Jonel para for the purpose of collaborating or corroborating, quote-unquote, yung yung claim na yan. Kasinungalingan din daw ang pinahiwatig ni Sebastian na mukhang may relasyon noon sina De Lima at Sanchez. Tama na yan. Babae po ako. Respetuhin nyo naman po ang pagkababae ko. Huwag naman ho yung ganon. Baka sa susunod na sasabihin nila lahat na naging security ko ay boyfriend ko. Wala pa akong lover ngayon. Wala pa akong boyfriend ngayon. Sana meron. Invent pa more. Sige lang, invent pa more. Pinanindigan din ni De Lima ang nauna niyang sinabi na government asset si Sebastian kahit na itinanggi ito ni Sebastian. Sina nooy Bureau of Corrections Chief Franklin Bukayo at nooy Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Reginald Villasanta daw ang nagsabi sa kanyang nagbigay ng impormasyon sa gobyerno si Sebastian. Sila yung nagsabi sa akin noon na sa kanya nanggagaling yung ilan na mga impormasyon hinggil sa mga kalakaran sa loob ng Bilibid. So in a sense, asset siya. So kung hindi na niya yan inaamin ngayon, again, kasama yan dyan sa pag-pressure sa kanya. Dagdag ni De Lima, walang basihan ang Lookout Bulletin Order o LBO na nilabas laban sa kanya ng Department of Justice o DOJ dahil wala pang reklamo o kasong hinahain laban sa kanya. Dahil may LBO laban sa kanya, kailangan niya humingi ng permiso sa DOJ bago siya makalabas ng bansa. Gayunman, siniguro ni De Lima na hindi niya tatakasan ng anumang isampa laban sa kanya. Wag ho kayong mag-alala dahil wala ho akong kabalak-balak na umalis ng Pilipinas para iwasan kung ano man yung mga iaahahin nyo sa akin na mga kaso. Wala po akong ganong, dahil inosente po ako. So, ang guilty lang po ang tumatakas. Jam Sisante, GMA News.